morning sa ating lahat mga kapatid at welcome po sa TSCFI at lugod po namin ngayong inaingayahan na manood lagi sa Tilaok tuwing umaga at welcome po sa ating lahat at ang verse po natin ngayon mga kapatid, focus verse po natin ay Colossians 4 verse 2. Be persistent and devoted to prayer, being alert and focused in your prayer life with an attitude of thanksgiving. Ang prayer focus po natin ngayon, I pray that He develops the heart of godly father, thankful in prayer, alert in spirit, and always grateful for all God's blessings. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon, nandito na naman po kami, Panginoon, sa inyong harapan. Humihingi, Panginoon, ng habag at awa niyo, O God. Sa kabila, Panginoon, ng pagkukulang namin, andiyan ka, Panginoon, patuloy na nagbibigay ng pag-asa po sa amin, Panginoong Hesus. At Lord, nawa, Panginoon, gamitin niyo lang po ako, Panginoon, sa inyong gawain. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, na maghayag, Panginoon, ng mga salita mo, O God. At Lord, i-anoint niyo po ang aking lips, Panginoong Hesus. At Lord, kayo rin po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa oras na ito, sa umagang ito, Panginoong Hesus. Lord, maraming pong salamat. At nawa, Panginoon, ang mga makikinig, O God, andun, Panginoon, ang heart nila, Panginoon, na tanggapin ang lahat ng mensahe mo po, Panginoong Hesus. Lord, maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bilang pagdiriwang ng Father's Month, ating tuklasin ang kahalagaan ng pananalangin at pasasalamat sa buhay ng isang ama. Ayon sa Colossians 4, verse 2, sa pamamagitan ng mensaheng ito, pinamagatan ko po, Panginoon, ang mga kapatid, ang mensaheng ito ng A Grateful Heart. Kung ating babalikan ng Colossians 4, ay mababasa natin ito na ang mga taga-Colossus ay dumaan din sa pagsubok. Ngunit hiniling pa rin ni Apostol Pablo na sila ay magpasalamat at magdasal. Ipinapakita dito ang kahalagahan ng pusong marunong magpasalamat. Paano nga ba tayo magkakaroon ng grateful heart bilang mga haligi ng tahanan? Una, prioritize prayer. Makes prayer a consistent part of your daily routine. Sabi nga rito, ang ibig sabihin nito ay gawin nating regular na gawin nating regular bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain ng pananalangin. Gawin natin itong isang bahagi ng ating buhay, lalong-lalo na sa ating mga tatay. Dahil tayo ang punteriya ni Satanas. Kaya kung hindi tayo magpapakasubsob sa pananalangin, tiyak na tutumba tayo sa mga pagsubok na dadating sa atin. Kaya kailangan sa ating mga tatay, maging prayerful lagi tayo at wag nating kakalimutan na araw-araw tayong nasa battlefield. Kaya kailangan baon lagi natin ang pananalangin. Number 2, be watchful. Stay aware of God's presence and blessing in your life. Paano tayo magiging mapagmatyag at mapanuri sa presensya at pagpapala ng Diyos? Dapat maging sensitibo tayo sa mga paraan ng Diyos sa ating buhay. May mga panahon na may mga pagsubok na dumadating sa ating mga tatay, pero dapat maging mapagmatyag tayo dahil may nakatingin sa atin, ang ating mga anak. Kaya kung tayo ay manghihina, tiyak na manghihina rin sila. Kaya sa ating mga kapatid, lagi lang tayo magpasalamat sa ating Panginoon at manalangin sa kabila ng dumadating na pagsubok sa atin. Laging may solusyon ng ating Panginoon sa bawat dalangin natin. Manatili lang tayong konektado sa Diyos at sa Kanyang plano para sa atin. Magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa presensya ng
ating Panginoon. Number 3, practice thankfulness. Reflect on the good things God has done for you, no matter how small they may seem. Dapat bilang lingkod ng Diyos, taglay natin ang grateful heart sa lahat ng panahon. Sapagkat dito nalilinang ang ating positibong pag-iisip at pagpapalakas ng damdamin na nakasiyahan ng paglilingkod sa Diyos. Kailangan mga kapatid, kung gaano man kaliit o kalaki man ang natatanggap natin, lagi lang tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating din sa atin, dapat malagi lang natin ipagpasalamat sa ating Panginoon kasi hindi natin hawak ang buhay natin, hindi natin hawak ang panahon. Ang ating Panginoon lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya wala tayong dapat gawin. Wala tayong dapat gawin ay kailangan manalangin lang tayo. Lagi nating sasangguni sa Panginoon ang ating mga gagawin at dapat mag-focus lang tayo lagi sa gawain ng ating Panginoon at wag nating kakaligtaan lagi ang na manalangin kasi andyan yung protection natin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kumbaga lakas sa araw-araw. Kaya kailangan sa ating mga tatay makitaan tayo ng na lagi tayong malakas, hindi yung makikitaan tayo ng mga anak natin na tayo yung nanghihina kasi sa atin sila kumbaga humuhugot ng lakas. Kumbaga tayong mga tatay ang dapat tumayo sa pamilya natin. At dapat maging malakas lagi tayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa anumang mga pagsubok na dumarating sa atin. At kaya sa ating prayer focus, binibigyan din ng pananalangin at magkaroon tayo ng pusong faithful in prayer, godly Father, and thankful in everything. At ayun nga mga kapatid, kailangan ang isang tatay dapat sub talaga sa pananalangin. Hindi tayo dapat nanghihina kasi paano na lang kung tayo nanghina at nakikita tayo ng mga anak natin. Sila rin mapanghihinaan din ng loob. Kaya tayo mga tatay, maging malakas tayo lagi. Huwag tayong magpapadala sa mga pagsubok na dumarating sa atin dahil andyan lang yung pagsubok na yan, masusolusyonan lahat natin ng dahil lang sa atin, ng dahil sa Panginoon. At ayun lamang po mga kapatid, tayo po'y manalangin mga kapatid. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito, O God. Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na dumarating po sa amin at may mga tatay, Panginoon, na patuloy na nalalayo sa inyo, Panginoon, patuloy mo po silang abutin, O God. At Lord, nawa, Panginoong Jesus, maramdaman po nila, Panginoon, ang pagmamahal mo. Maramdaman nila, Panginoon, ang importansya ng pananalangin. Maramdaman po nila, Panginoon, na ang pagpapala mo, O God. Nawa, Lord, manumbalik, Panginoon, ang mga tatay, Panginoon, na nalulugmok, Panginoon, sa pagsubok, O God. Nawa, Lord, palakasin mo po sila, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin, O God. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na dumating, alam ko, Lord, na may solusyon ka, Panginoon. Alam ko, Lord, na may plano ka sa amin. Kaya, Lord, tinataas ka po namin, Panginoon, sa oras na ito bilang sa ng mga tatay, Panginoong Jesus. Kaya Lord, pagkabanali mo po, Panginoon, ng mga tatay. At Lord, palakasin mo ang loob namin, Panginoong Jesus. Palakasin mo po ang puso namin para, Lord, sa anumang mga pagsubok na dumarating sa amin ay mapagtatagumpayan po namin. Lord, sa ilang po kami aasa. Wala na po kami aasahang iba, kundi kayo lang po, Panginoong Jesus. At Lord,
Ibinibigay na po namin ang lahat ng ito, Panginoong Yesus, sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, kayo po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa Father's Day, Panginoon, gaganapin sa linggo, Panginoong Yesus, bukas. Nawa, Panginoon, i-bless mo po ang mga tatay, Panginoon, na aatin, Panginoon. Alam ko, Lord, na sa linggo, Panginoong Yesus, na marami, Panginoon, tatay na kang tatawagin, Panginoong Yesus. At Lord, palalakasin mo po ang kanilang mga loob. Lord, maraming po salamat. Sa ilang namin ibibigay ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat at inaanyayahan po namin kayo na umatin bukas linggo para magsama-sama tayo na magpuri sa ating Panginoon dahil Father's Day po bukas, kaya kailangan maging maging malakas lang tayo mga tatay, kaya at inaanyayahan ko kayo na dumalo bukas dahil para magsama-sama ang ating pamilya at maging kumbaga maging productive na mga tatay. Tayo lang po. Thank you.